Ito si Payat. Ang katrabaho naming Koreano na 3 times a week lang pumapasok. Bakit nga ba 3 times a week lang siyang pumapasok? Yun ang tanong na hindi ko rin siya masagot-sagot. Kayo, alam nyo ba kung bakit? Si Payat ay anak ng Koreano at Koreana. Ibig sabihin, hindi siya Pilipino. Kahit lumaki pa siya sa farm, ang trabaho ni Payat ay magayos ng mga nasirang makina at magpalit ng panel kapag kailangan na itong palitan. Trabaho ng panel ay pagsamasamahin ang mga sinulid at span hanggang sa maging tela. Ang panel ay tumatagal ng mahigit 1 taon bago siya palitan. Ibig sabihin 1 taon at 1 oras pwede na siyang palitan? Hindi naman sa ganon. Ang ibig kong sabihin, umaabot ito ng 1 taon mahigit. Hanggang maganda pa yung tela, dire-diretso lang ang patakbo. Pero kapag pangit na, kahit ilang buwan pa lang ginagamit, ay papalitan na ito. Alam nyo ba na kayang palitan ito ng kalahating araw? Pero dahil hindi naman ito pakyawan, dinahandahan lang ito ginagawa ni Payat. Kaya tuwang-tuwa din naman kami tuwing siya ay gumagawa ng makina. Dahil siyam na nga lang ang aming makina, mahihinto pa yung isa. Gagawin niya ito ng maghapon, tapos may overtime pa. Ang ginagawa kasi ni Payat, pag gusto niyang maglaro ng ML, nag-ML muna siya. At pagkatapos mag-ML, ay magtatrabaho ulit siya. At kapag naisipan niyang magsindi, lumalabas siya at nagyoyosi. Yun din naman ang kagandahan kay Payat. Alam niyang hindi kami nagyoyosi, kaya lumalabas siya tuwing siya magsisindi. Dahil nababagalan na nga ako sa kanyang kilos, binantayan ko na siya habang nagtatrabaho. Pero pagkaraan ng mga ilang minuto, doon ko lang napagtanto. Parehas lang pala kaming trabador dito. Kaya pumunta na lang ako sa aking opisina para magmuni-muni. At dito ko nga naalala na may nagtanong sa akin dati. At ang tanong niya ay ito: Boss, totoo ba mababait mga Korean? Sa mga hindi nakakaalam, 2012 pa ako nandito. Kaya medyo naobserbahan ko na rin mga ugali ng mga Koreano. Kaya i-debunk natin yung sinasabi nilang pag nakaaway ka ng Koreano, kinaumagahan ay okay na ulit kayo. Disclaimer lang, lahat ng aking sasabihin ay ayon lang sa aking karanasan. Karanasan na rin ng aking mga kaibigan. October 12, 2012, sinundo kami ng aming amo gamit ang kanyang forward. Oo, forward truck. Hindi yung sasakyan talaga ng sadya. Nilagay namin mga maleta namin sa likod at sumakay kami sa harap. Dalawa nga pala kaming batch at ex-Koreano yung kasama ko. Mabait naman si amo, palangiti at palakwento. Siyempre, hindi namin naintindihan ang kanyang mga sinasabi na Korean. Sa haba ng biniyahe namin ng 7,200 seconds, pangalan at ne ang naisagot lang namin sa aming amo. To cut the story short, wow English. Nagtrabaho kami, laging undertime, laging natatapos ang trabaho mga 3:00, wala na kaming gagawin. Naghihintay na lang kami ng 5:30 na dumating yung pagkain. Lumipas ang 2 months, wala pa ring pagbabago. Kaya naisipan ng kabatch ko na magpa-release. Sinabi niya na may lus-lus siya kaya bawal sa kanya magbuhat. At syempre, rason lang niya yun. At pinunta nga siya sa hospital at sinabi ng doktor na uoperahan kahit hindi pa naman sinasalat ang kanyang lato-lato. At tinanong nga niya si Sadyang, pagkatapos ko bang maoperahan, i-release mo na ako? At ang sagot ni Sadyang, kapag magaling ka na, magtatrabaho ka pa rin sa akin. Pagkakuha ng pangatlong buwang sahod, tumakbo na siya habang kami nila Sadyang ni may kumakain. Kinaumagahan ang bait-bait ni amo sa akin. Binigyan niya ako ng 50,000 won at binigay din ang kanyang phone number para pag may problema daw ako, sabihin ko lang sa kanya. Humiling ako ng fix na sahod dahil ang mga Korean ay fix ang sahod nila. Kahit walang gawa, ay maganda pa rin ang sahod. Pero hindi ako pinagbigyan. Kaya humiling na lang ako ng food allowance sa breakfast. Kahit libre ang ramyon at bigas, binigyan naman ako ng 120 na allowance. Diba alagang-alaga? Pagkalipas ng ilang buwan, dumating 2 Pinoy. Yung allowance ko na 120, ginawang 60. Pagkalipas ng ilang buwan, kumuha ulit ng 2 Pinoy. Yung allowance kong 60, nawala. Diba ang galing? At kinausap ko na nga si amo. Sadyang Nim, bakit nawala na yung allowance ko? Ang sagot niya sa akin, para pantay-pantay kayong 5. Hindi wow. Sabi ko na lang sa isip ko, dito ko na-realize na mabait ang amo ko noon dahil wala siyang choice. Meron kaming katrabahong Koreano. Araw-araw siya yung pinakamaagang pumapasok. 1 oras bago pasukan ay nagtatrabaho na siya. Sinasabihan na siyang turay ng aming mga katrabahong Koreano. Minsan nalasing sila ng aming isang name. Nag-away sila at nagpaluan ng map. Siyempre, inawat namin nung masira na yung map. Bagong bili kasi yun ni Sadyang, baka kami pa mapagalitan. Kinabukasan, pumasok yung Koreano. Pero si Isang Nim hindi na pumasok. Tinawagan ni amo si Isang Nim. Pinakiusapan na pumasok dahil siya lang yung marunong mag-operate ng makina. Pero nung natuto na yung anak ng amo, hindi na kailangan ng kanyang serbisyo. Kaya isang araw hangover si Isang Nim, hindi siya nakapasok. Mula noon, hindi niya siya tinawagan hanggang siya ay tinanggal. Isang gabi, nalasing na naman itong si Koreano. Naghahanap na naman ng away. Dahil mapagpatul ako at hindi naman ako marunong sumuntok, pinagsisigawan ko na lang siya at pinagmumura. Dumating si amo at
nag-ayos kami. Kinaumagahan, nagtrabaho kami na parang walang nangyari. Sabi nila ganun daw talaga ang mga Korean. Kapag nag-away kayo ngayon, kinabukasan wala na yung galit. Sabi ko naman, hindi totoo yan. akala lang natin ay madali lang silang magpatawad. Pero ang totoo, kailangan lang nila ng trabaho. Ang kunjangjang nim namin ay nakababatang kapatid ng amo namin. At yung anak ng amo ay operator ng makina. Ibig sabihin, magtito sila. At isang araw, nagkasagutan nga yung magtito. At bigla na lang sinampal ng tito ang kanyang pamangkin. Lahat kami nabigla. Pati si Sadyang Nim. Biglang tumahimik ang lahat. Ganon katahimik. Tahimik lang si Sadyang Nim pero namula at biglang nagsalita. Tama na yan, tara sa opisina. Kinausap sila at pinagbati. Simula noon, hindi na sila nag-uusap. Kapag may utos si Kunjangjang sa pamangkin, dinadaan sa ibang tao. Kahit magkaharap lang sila. Ilang taon nang lumipas at hindi na kailangan si Kunjangjang, inalis na siya. Si Sadyang Nim nagretiro na at si pamangkin naging Sadyang Nim na. Moral of the story, tao lang tayo. Kahit anong lahi, may masama at mabait na tao. Kaya ang pinakamagandang baon sa abroad ay pasensya at pakikisama. Yun lang. Baka hindi pa kayo nakafollow, pakifollow na lang din ako. Salamat po. Ingat.